Boracay, Ilocos. So mga kabiyahidor, trending pa rin ngayon ang ang babaeng vlogger nga binarel sa Caloocan. So bawat scroll ko sa social media, palagi lang mukha niya ang nakikita ko, Tiningnan ko yung mga comments, mas marami yung nagsabi deserve, marami nagsabi mabuti nga sa'yo. Saka dami naghahaha doon sa mga sa halip makiramay ang mga tao. So anong nangyari, mas marami ang parang natuwa, kaya tinitingnan ko yung mga videos niya kung ano ba ang dahilan kung bakit mas marami yung mga taong natutuwa nga pumanaw siya, ang babaeng vlogger na ito nga binaril. Doon ko nalaman, kaya pala maraming natutuwa, maraming nagsabi deserve kanya kasi napakatindi pala ng kanyang mga video, masasabi ko below the belt talaga siya. Below the belt talaga yung mga sinasabi niya. Okay lang sana kung nagmumura siya, Mayroon ako nakita sa video doon nga panglalait, panghuhusga, di ba? Pangbibintang. Dami ko nakita doon nga hindi kaaya-aya, Natural naman talaga tayong mga tao, may kanya-kanya naman tayong kinakampihan. Pero wag naman sana masyadong below the belt tayo sa mga binabatikos natin ng mga politiko o sino man tao na yun. Kaya kayo mga kabihedor, anong masabi nyo? Tama ba yung ginagawa ng mga netizen? Nga sa halip makiramay sila sa babaeng vlogger nga binarel, parang natutuwa pa sila, diba? Para sa akin bilang isang ordinaryong tao, naawa ako sa vlogger. For the same time, nasasabi ko rin, kung hindi lang sana ginawa niya yung mga video na yun nga below the belt, hindi natin alam kung ano na ang kalagayan niya ngayon, diba? Ang duda ko niya mga kabahedor, dahil sa maanghang niyang mga salita, may tao siguro nga hindi nakayanan, kaya ninayari nila. Pero sa akin naman, sa mga netizen, hindi natin mapigilan yan kung natutuwa sila at tayong magawa. Doon sa pamilya, condolence na lang. Ito magbigay sana aral to sa mga vlogger, nga huwag masyado below the belt, diba? Isipin natin yung buhay natin din, kasi kagaya ni Digong, pinagsabihan nga ganito ganyan, mamatay ka na sana, diba? Pero nangyari, nauna pa. So yan lang kabahedor.